Noong mga panahong bago pa lang ako sa larong Mobile Legends, si Gord ang mage na pinakapaborito kong gamitin. Sa pag-usbong at pag-unlad ng larong Mobile Legends, napakaraming assassins na ang dumating na mayroong easy access to the backline, kaya napakadaling abutin ni Gord. Pero isang bagay lang ang dapat kong ituro sa inyo: positioning. Hello class, this is Professor Joseph ML and tuturuan ko kayo pagdating kay Gord na napakahalaga ng tinatawag na positioning. Dahil si Gord ay walang mobility, sa madaling salita, madali siyang hulihin ng kalaban dahil wala siyang panakas. Kaya mahalagang panoorin niyo yung video na to para very good. Una sa lahat, para magamit natin ng tama si Gord, dapat maunawaan natin yung mga skills na meron siya. Ang kanyang passive ay tinatawag na Mystic Favor. Kapag tumira si Gord ng 4 na basic attacks, yung pang-5 magdideal lang true damage and slow effect. Yung true damage, tingnan nyo yan, tingnan nyo yan. Yung kulay puti na yan, yan yung true damage, yung 140. Ayan, tingnan nyo. Mystic Projectile ang kanyang first skill kung saan masastan yung kalaban na matatamaan at tumatalbog yan hanggang 3 beses. Mystic Injunction ang second skill ni Gord. Magkakaroon ng Mystic Field at yung nasa area na yon ay masasaktan. Continuous damage po ito kaya masakit. Ang ultimate naman ni Gord ay tinatawag na Mystic Gash. Ayan, naglalabas siya ng laser sa straight line na yan at syempre napakasakit ng damage niyan, kaya wag mong sasaluin yan kung kalaban mo si Gord. Ang gamit kong emblem kay Gord ay basic common emblem upang hindi na ako umuwi at hindi ako maubusan ng mana at mabilis regen ng HP ko. Ang agility ay pampabilis tumakbo. Napakabagal ni Gord tumakbo o gumalaw kasi wala siyang mobility. Ang pull yourself together naman para mapabilis ang cooldown ng ating flicker at winter truncheon dahil makakatulong ito para hindi madaling mapitas si Gord. Para makasurvive si Gord, dapat mabilis yung cooldown ng ating battle spell at winter truncheon. At impure rage naman para sa additional damage and mana regeneration. Solo rank game ito sa Mythic. Baka sabihin nyo hindi ko kayang mag-solo, tawanan ko lang kayo. Ang unang first item na binili ko ay Rapid Boots. Para mas mabilis yung rotation natin at syempre mabilis si Gord makatakbo para makatakas na rin, kaya Rapid Boots. Dahil lumabas na ang unang first turtle, trabaho nating tulungan si Gusion para mapabilis ang pagkuha ng turtle. Kapag nakuha nyo kasi ang unang first turtle, ito yung magiging kalamangan nyo sa laban. Sa early game talaga, clear nyo lang yung minion waves kapag gamit nyo si Gord. At wag nyong pabayaan yung middle lane, tapos punta rin kayo sa mga side lane, ganon. Ganon yung gagawin nyo kapag Gord kayo. Pero dito, nahuli tayo dito ni Yin. Kinulong niya tayo sa octagon at ayan, naparusahan tayo. Ganito tatandaan nyo, kapag post-4 kayo, dapat siguraduhin nyo na makiklear nyo yung mid, tapos punta rin kayo sa mga side lane. Suportahan nyo yung XP lane at gold lane, lalong-lalo na kapag dinadalaw sila. Huwag nyong sanayin na post-4 kayo, puro mid lang kayo. Dapat nag-brawl na lang kayo kung puro mid kayo, di ba? At kapag post-4 kayo, huwag nyo nang habulin na sobrang dami nyong score. Kahit assist lang, kahit marami yung assist nyo, okay na yun. Post-4 tayo, trabaho natin yung tumulong. Tignan nyo mabuti yung gagawin ni Yin. Nagtangka siyang lumapit sa akin, pero lumalayo ako. Importante kasi talaga yung distansya o positioning para kay Gord. Napakatindi ng range na meron si Gord, kaya dapat samantalahin nyo ito. Katulad dito, yan. Dapat yung pwesto mo, naaabot mo yung kalaban, ngunit hindi ka nila naaabot. Kumuha na rin ako dito ng Ice Queen Wand upang mas slow ko yung kalaban. At nagkaroon ng enkwentro dito sa top lane kung saan napitas namin si Harley at bigla kaming sinalubong dito ng Mia na galing siya sa likod. Kaso muntikan na ako dito, buti na lang talaga aware ako pagdating sa positioning. Dito naman low HP ako pero kinulong ni Yin dun sa octagon si Minsitar, pero napaka-advance ng aking ultimate. Ayan, nandun pa sila sa loob ng octagon, naglapag na ako ng laser. Pagkukuha ng Lord o kaya Turtle, napakaganda rin ni Gord kasi yung mga skills niya spammable at mga continuous damage,
kaya mabilis matitake down yung Lord. At dito, sinubukan ni Yin na pitasin ako ngunit hindi siya nagtagumpay. Mabilis tayo pumindot ng flicker. Meron na tayong Winter Truncheon, kahit papano mahihirapan yung kalaban na pitasin tayo. At mas mabilis yung cooldown nito dahil meron tayong pull yourself together at makakatulong ito para hindi tayo basta-basta maabot o mapitas ng kalaban. Dapat palagi rin kayo tumingin sa mapa. Ayun, naglalaban yung Clint doon at Benedetta, kaya tutulong tayo. Nandyan na rin si Yin at sinalubong natin. Ayan, ganyan, napakaganda na meron tayong map awareness at yan, ganun nga nangyari. At dito naman ay naparusahan namin dito si Mia at siya ay mamamaalam. Tingnan nyo mabuti yung KDA ko, 4111. Mas marami yung assist natin pero okay lang yan. Ginagawa lang natin yung trabaho natin bilang post-4 mage user. May bakbakang naganap dito sa pulang red buff at ayan, nagpakawala tayo ng kapangyarihan ni Gord at unstoppable, hindi na tayo mapigilan. Ganyan kalakas ang ating Gord, basta positioning lang talaga ayusin. At kumuha na tayo dito ng Genius Wand para pang kumpleto doon sa triple wand para kay Gord. Mayroong naglalaban dito sa top lane at tayo'y makikisali at syempre sa atin yan. Para naman sa last item na gusto kong buuin, gusto ko ng immortality para dito. Mabilisang fast forward na tayo mga kaibigan. Naglord kami dito pero yung Benedetta ang lakas ng loob kumontes dito kahit wala naman siyang retry. Hindi siya jungler ng team niya pero malakas yung loob niya kaya naparusahan namin siya dito. At ito na yung tamang pagkakataon upang wakasan namin ang laban. Dalawa ang bagsak sa kalaban at ilista mo na rin si Mia. Bali 3 yung bagsak sa kanila. Nagmamarcha pa yung Lord. Oras na para tapusin ang laban. Tapusin na natin yung paghihirap nila. At dito, nagpakawala na ako ng laser pero si Harley nabuhay na rin dito mga kaibigan. Napitas na rin si Angela. Wala na rin talaga sila magagawa dyan. Meron kaming Lord at halos wala na silang base. Ayan. Tapos na tong laban. At syempre, legendary MVP tayo dito sa game na to. 'Di ba? Gagawa natin ng tutorials to. Sa mga hindi pa naka-follow sa akin dyan, pa-follow naman po si Professor Joseph ML bilang support at ayan po yung nangyari sa laban.